May babahagi po sana akong kwento sa inyo. Bali karanasan po ito ng kapatid ng mama ko. Pareho po silang ipinanganak at lumaki ni mama sa kanilang probinsya. Kung kaya, may mga kakaiba silang karanasan pagdating sa mga kababalagan at aswang. Ang kwento sa akin ni mama, nang magbinata ang kapatid niyang si Tio Puldo, ay mas naging palabarkada pa ito, na halos mga pinsan din nila ang kanyang mga kaibigan. Madalas silang dumarayo ng inuman at piyestahan, kung saan umano nakakarating ang mga ito. Isang gabi, habang mahimbing na silang natutulog, ay bigla na lang sila nakarinig ng mga malalakas na sigaw na humihingi ng tulong. Naramdaman ni mama na agad bumangon ang iba pa nilang kapatid, maging yung mga magulang nila, at nagsindi ng lampara. Wala pa kasing kuryente sa kanila noong mga panahong iyon, at nasa may ilaya ang bahay nila. Nang marinig ni mama na naglalabasa na sila, ay bumangon na rin siya at agad ding lumabas. Kanya silang sinundan. Maya-maya ay nakasalubong na nila ang kapatid. Kitang-kita nila ang takot sa mukha nito at humihingal pa habang nagsusumbong sa kanila. Noon lang nila nakita ang ganon si Tio Puldo. Nagmamadali silang pumasok ng bahay at doon nila ipinagpatuloy ang pag-uusap. Kwento nito sa kanila, inabol siya ng aswang. Para daw iyong isang malaking payong na mabilis dumaraan sa ibabaw ng kanyang ulo. Kaya makailang ulit siyang dumapa sa lupa para maiwasan iyon. At kapag nararamdaman niyang malayo pa iyon, ay saka siya babangon at tatakbong muli. At napansin nila mama na maraming galos ang kanilang kapatid. Nang kanilang punasan ang mga sugat nito, ay inamin din niya sa kanilang ilang beses din siyang nadapa at nagpagulong-gulong. Sabi ni mama, hindi naman nabago sa kanila ang mga kwento tungkol sa aswang, pagkat maraming pamilya doon ang may lahi talaga. Pero hindi nila akalaing mararanasan mismo iyon ni Tio Puldo. Pero yung pangyayaring iyon ay hindi pa rin naging dahilan para tumigil sa pag-inom at pagpunta kung saan-saan ni Tio Puldo. Sabi ni nanay, para pangaraw kabaliktaran ang nangyari, pagkat mas lumala pa ito, na para bang yung nangyari sa kanya ay nakadagdag pa ng lakas ng loob. Minsan, nang umakyat siya ng ligaw, ay isinama niya ang kanyang pinsan, pagkat may kalayuan niyon. Hindi naman ito nakatanggi kay Tio Puldo at dalawa silang nagpunta doon. Walang-wala sa isip nila na mayroon na palang nakaambang panganib para sa kanila. Hindi nila lubang inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Nang magdadalawang oras na silang naglalakad, ay masaya pa silang nag-uusap. Nang bigla na lang sila matigilan at napatingin sa isa't isa. Nabigla talaga silang dalawa nang matagpuan na lang nila ang kanilang mga sarili na nasa gitna na ng sementeryo. At nagtaka sila kung bakit
napakaraming usok na parang bigla na lang naging mahamog ang buong paligid. At sa magkabila ng daan na kanilang nilalakaran ay nagkalat ang mga puntod na may nakatusok na mga kahoy na krus. At may pailan-ilan ding mga nicho. Bigla nilang naramdaman ang ginaw. Nanginginig sila pareho na hindi lamang dahil sa lamig kundi dahil na rin sa takot. At yung hawak na flashlight ng pinsan ni Teopoldo ay unti-unti nang lumalamlam ang liwanag nito. Naloko na. Tila mapupundi pa yata yung bumbilya ng flashlight. Nasabi na lang nito sa kanyang sarili. Buti na lang at tag-isa sila ng flashlight na dala. Kaya nang tuluyan nang nawala ang liwanag noon, ay hinugot naman ni Teopoldo yung kanyang flashlight na nasa likod at iyon naman ang pinailaw. At nang magliwanag iyon, ay napatras silang dalawa. Pagkat may nakita silang isang babae na nakaupo malapit sa isang puntod at abala ito na nakatalikod sa kanila. Mabilis na gumagalaw ang ulo nito na pumapaling-paling sa magkabila. Na para bang mayroon siyang pinapangos. Naisip nilang magpinsan na magpatuloy na lang at wag nang kunin pa ang atensyon nito. Pero nakakailang hakbang pa lamang sila ay bigla iyong tumayo ng tuwid na nakatalikod pa rin sa kanila. Napansin nilang may hawak ang isang kamay nito at para iyong isang mahabang buto na may ilang pirasong laman na nakakabit pa. Tulad ng babae ay hindi rin sila nakakilos magpinsan. Nanatili lang silang nakatayo sa tapat nito na hindi rin gumagalaw. Hanggang sa dahan-dahan yung lumingon at humarap sa kanila. At dahil sa sobrang pagkabigla at takot, ay nag-uunahan na silang tumakbong dalawa. Panay ang pagmumura nilang magpinsan habang mabilis na tinatakasan yung aswang. Sigurado sila na aswang nga ang kanilang nakita. Pagkat kwento pa raw noon ni Teopoldo sa kanila mama, nakabuwagag umano yung mahabang buhok noon na animoy alambre sa tigas. At malalaki yung mga bilugang mata noon na itim lahat. At may mga bahay dito ng dugo na nagkalat hindi lamang sa palibot ng kanyang bibig, kundi maging sa mukha nito at noo. Nang lingunin nilang magpinsan yung kanilang likuran, ay napansin nilang wala namang humahabol sa kanila. Pero malayo na ang kanilang narating. At hingal na hingal sila kapwa. Naisipan nilang magpahinga na munang sandali. Maya-maya lang ay nakaramdam na sila ng matinding uhaw. At nataon namang may mga bahay silang namataan sa unahan. Kaya nagmamadali nilang tinungo iyon. Pero halos lahat ng bahay na naroon ay pawang mga nakapatay na ang mga ilaw. Maliban doon sa isa na nasa may bandang dulo. Kaya lumapit sila doon at sinubukan. Kumatok sila at nagmagandang gabi. Sa unang pagtawag nila ay wala silang narinig na sagot.
Pero nang susubukan na nilang muli, ay biglang bumukas ang pinto. Kung kaya, nagkatinginan silang magpinsan at natuwa. Ngunit, nang tuluyan nang bumukas ng todo yung pinto, ay napasigaw silang dalawa. Nang bumungad sa kanila ang kalahating katawan na nakatayo. Kaya nagmamadali silang tumakbo habang wala pa ring tigil na sumisigaw. Na humingi sila ng saklolo. Pero tila nagkamali silang dalawa. Dahil sa halip na tulong ay kapamakan pa ang naitulot ng pagsigaw nilang iyon. Dahil naramdaman nilang mayroon ng mga sumusunod sa kanila. At tulad nung babae na nakita nila sa isang puntod doon sa sementeryo, ay aswang din ang mga ito. Nang lumingon sila, ay kanilang nakitang nag-uunahan din ang mga ito sa paghabol sa kanilang magpinsan. Na akala mo ay mga mag-aani dahil sa kanilang mga kasuotan. May mga naaninagan pa silang mga nasa bubungan at nagsitalunan para humabol din sa kanila. Kaya mas binilisan pa nila ang pagtakbo dahil sigurado silang di na sila pareho sisikatan ng araw sa oras na maabutan sila ng mga ito. Hindi sila tumigil at nagtaka din silang magpinsan kung paano nila nagawang tumakbo ng napakatagal. Marahil ay ganun talaga kapag buhay na ang nakasalalay. At dahil sa kanilang pagkataranta ay hindi na nila tinandaan pa yung kanilang mga dinaanan. Basta ang nasa isip lang nila noong mga oras na iyon ay ang makalayo at makatakas sa mga humahabol sa kanila. Kung saan-saan sila sumuhot. At kahit pa may mga nakahambalang sa kanilang dinaraanan, ay kanila lamang iyong nilulundag. Nagpatuloy lang sila sa pagtakbo hanggang sa marating nila ang isa pang baryo. At doon pa lang sila tumigil. Pagkat nag-alala sila na baka mga aswang din ang naninirahan doon. Nang lingunin nila ang kanilang pinanggalingan, ay napansin nilang wala na yung mga humahabol sa kanila. At nabuhayan ng loob si Teopoldo. Nang makita niya yung bahay ng kanyang nililigawan na nasa tabi ng isang malaking puno na siyang ibinigay nito na palatandaan sa kanya. At napansin din nilang nakabukas pa ang ilaw ng bahay. Indikasyong gising pa ang mga tao sa loob. Kaya mabilis na silang nagtaupo at nagmagandang gabi. Iyon talaga ang nakagawian doon sa kanilang bayan. Ang magsabi ng tao po at ang bumati para malaman ng may-ari ng bahay na tao nga talaga ang nasa labas at hindi aswang o di kaya na may maligno o engkanto. Di nagtagal ay nakarinig sila ng mga boses sa loob at maya-maya pa'y nagbukas na ang pinto. Muli silang bumati na magpinsan ng isang magandang gabi. At nagulat ang pinsan ni Teopoldo dahil hindi niya inaasahang ganun pala kaganda ang nililigawan nito. Pero nang pinapasok na sila ay mayroon siyang napansin. Agad niyang naalala yung babae doon sa sementeryo pagkat nakakahawig ng suot nito yung damit ng nililigawan ni Teopoldo.
Kinalabit niya at isinenyas iyon. Tumanggi namang magbigay ng reaksyon si Teopoldo sa kanyang pinsan. Pero ayaw pa rin itong tumigil. At kahit sinabihan na silang maupo na, ay nanatili lang itong nakatayo at parang gusto nang lumabas ng bahay. Binulungan ni Teopoldo ang kanyang pinsan at sinabihan nito na baka nagkataon lang na pareho ang kanilang kasuotan. Pero hindi pa rin ito kumbinsido. At sinabing pati raw muka ay nakakahawig ng kanyang nililigawan. Hanggang sa bigla na nagsalita yung nililigawan ni Teopoldo. Napansin na pala sila nito. Nagtanong ito sa kanila kung ano raw yung kanilang pinagtatalunan. Magdadahilan pa sana si Teopoldo pero nagsalita na yung pinsan niya. At sinabing mayroong kasi silang nadaan ng sementeryo at may nakita silang aswang. Pipigilan niya pa nga sana ang pinsan na kanya sanang tatakpan ang bibig nito. Pero huli na ang lahat. Hindi kaagad nakaimik yung babae. Tinitigan lang sila nito. Palipat-lipat ito ng tingin sa kanilang dalawa. Nagtaka ang babae at sinabi nitong wala namang sementeryo na madadaanan papunta sa kanila. Kaya nagtaka din silang magpinsan nang kanilang marinig yon. Dagdag pa nito, baka naman naligaw silang magpinsan at nag-iba ng daan. Kung kaya doon sila napadpad. Pagpapatuloy pa niya, yung sinasabi raw nilang nakita nila sa sementeryo ay hindi siya, kundi ang kanyang kakambal. At iyon ay ang ate Rosalinda niya. Dalawa lang sila, Rosalinda at Rosalina ang kanilang mga pangalan. Sa kasamaang palad ay nahawaan ang kanyang ate at nakapangasawa ng aswang. Karne ng patay ang kanyang kinakain. Maya-maya ay lumabas na rin ang mga magulang nito at ipinakilala kanila Teopoldo. At bago muling pumasok ng kanilang silid, ay binilinan silang magpinsan na doon na matulog sa kanila dahil lupa umanong delikado ang maglakad sa gabi. Baka ano pa raw ang mangyari sa kanila kung sila ay uuwi pa. At dahil sa kanilang naranasan, kung kaya naman, sinunod nila ang payo ng dalawang matanda. Doon na sila muna nakitulog at kinabukasan na umuwi. Nakailang balik pa si Teopoldo sa bahay nila Rosalina. Hanggang sa kalaunan ay naging nobya niya rin ito. At nung huli ay nagkatuluyan din sila. Bali nangyari po ito nung nakatira pa kami sa probinsya ng nanay ko. Kasalukuyan po ako noong nag-aaral sa high school. Medyo malayo po yung paaralan namin. Naamin po noong pinapasukan. Kaya nung huli ay naisipan naming umupa na lang ng bahay malapit doon sa school. Kasama ko noon yung dalawa kong pinsan at isa kong kapatid. Tuwing Biyernes ng hapon kami umuwi doon sa amin. Minsan, ginabi ako ng uwi sa boarding house namin. Dahil marami kaming ginawa sa paaralan. Nag-decorate kami ng stage para sa gaganaping programa sa kinabukasan. Habang naglalakad ako sa daan pauwi,
ay may namataan ako sa unahan. Ang buong akala ko talaga nung una ay isa lang yung aso. Kaya nagpatuloy lang ako. Pero nang malapit na ako at matapatan ko yun ng liwanag ng hawak kong flashlight, ay napansin kong isa pala yung tao. Kaya napahinto akong bigla. Pero bigla itong lumingon sa akin at nakita ko yung nakakatakot nitong mukha at namumulang mga mata. Nung puntong iyon ay alam ko na kung ano ito. Isa itong aswang. Kaya mabilis na akong tumalikod at tumakbo. Sa sobrang takot ko ay di ko na namalayan na malapit na pala ako sa aming paaralan. Bigla kong naalala yung mga kaklase ko na kasama kong gumawa. Nagmadali ako sa pagbabaka sakaling maabutan ko pa sila na naroon. Pero pagdating ko ay napansin kong tahimik na ang buong paaralan at nakapatay na rin ang mga ilaw. Naisip ko sanang doon na lang sa paaralan namin magpalipas ng gabi. Kaya lang, bigla ko namang naalala yung mga nakakatakot na kwento tungkol doon. Mayroon din kasing nagpapakita sa paaralan namin. Isang pare na putol ang ulo at may babae ring nakasuot ng itim na damit at may belo. Kaya hindi ko na lang itinuloy yung pagpasok doon. Nung huli ay naisipan kong magpunta na lang sa bahay ng isa kong kaklase na malapit doon. Medyo nabuhayan ako ng loob dahil naisip ko na siguradong patutuloy naman niya ako sa kanila, lalo pa nga at isang gabi lang naman. At kapag ikinuwento ko sa kanya yung nangyari sa akin, ay hindi ito magdadalawang isip na patulugin ako sa kanila. Kaya may kasabikan kong tinahak yung daan papunta sa bahay ng kaklase ko. Pero magkakalahating oras na akong naglalakad ay hindi ko pa rin makita ang bahay nila. Bigla akong kinabahan dahil naisip ko na baka namali ako ng daan. Kaya naisip kong bumalik na, pagkat mas nagiging masukal na yung dinaraanan ko. Pero nang naglalakad na ako pabalik, ay lalo na akong naligaw. Dahil napansin kong may mga nicho na sa magkabilang gilid ng dinaraanan ko. May mga puntod at nagkalat yung mga krus na tanda. Naloko na. Di ko maintindihan kung paano akong napuntang bigla sa sementeryo. Nagkaligaw-ligaw na talaga ako ng tuluyan. Abot-abot na ang kabang nararamdaman ko sa aking dibdib. Hindi na ako makapag-isip noon ng matino dahil nadadaig na ako ng matinding takot. Dahan-dahan akong umatras at nang tatalikod na ako ay biglang may dumaan na isang taong nakayuko. Mabilis iyon na sa isang iglap ng akin iyong ilawan ay nawala na kaagad. Mahaba ang kanyang buhok na magulo. Dahil doon ay tumakbo na uli ako. Kailangan kong makaalis mula roon. Pero medyo nagpahirap sa akin yung mga usok na hindi ko alam kung saan ba yun nagmumula. Na di ko matukoy kung hamog ba yun o mula sa siga. Magkaganon pa man ay hindi talaga ako tumigil. Pagkat ayokong makatay ako doon. Yan na talaga ang nasa isip ko nung mga sandaling iyon. Kaya tumakbo talaga ako ng tumakbo. Nang pangunahin ko lang layunin ay ang makalis doon sa sementeryo. Hanggang sa makita ko na yung daan pabalik sa aming paaralan. Kaya para akong
nabunutan ng tinik sa lalamunan at nakahinga na ako ng maluwag. Nang malapit na ako sa paaralan ay bigla akong natuwa dahil nakita ko yung kapatid ko at dalawa kong pinsan na naroon at tila hinihintay ako. Nang kanila akong makita ay natuwa din sila at nalaman kong kanina pa pala nila ako hinahanap. Pangalawang balik na raw nila doon sa paaralan namin. Nagpahinga lang raw silang sandali pagkat napagod na sila. Nag-alala sila sa akin dahil di pa rin ako nakakauwi. Sinabi ko naman sa kanila na pauwi na sana ako nang makakita ako ng aswang sa daan. Kung kaya, hindi ako nagtuloy at naisip kong makitulog na lang muna sa kaklase ko. Kaya lang ay naligaw naman ako. At nagtaka sila nang ikwento kong nakarating ako sa isang sementeryo. Pagkat wala namang kasing sementeryo na malapit doon. Kaya hinala namin ay mayroong lihim na lagusan papunta doon. At iyon ay di sinasadyang nadaanan ko. Pagka Biyernes noon ay umuwi kami sa bahay namin. Kinuwento ko sa mga magulang namin yung naranasan ko. Dahil doon ay kanila kaming binigyan ng kapatid ko ng pangontra sa aswang at sa mga masasamang elemento. Nais ko lang rin po sanang ibahagi sa inyo yung nakakakilabot kong karanasan. Nangyari po itong karanasan ko noong bata pa po ako. Tatlo lang kami noon sa bahay, ang mga magulang ko at ako. Wala pa akong kapatid noon. Nang mainip na si mama sa bahay, ay naisipan niyang magtrabaho uli. Kung kaya, kinailangan nilang kumuha ng makakasama ko at mag-aasikaso sa bahay. Merong nagrekomenda naman sa kanila na isang kaibigan. Natatandaan ko pa ngang pinadalhan pa nila ng pamasahe yung magiging kasambahay namin. At makaraan ng ilang araw ay dumating na ito at ipinakilala sa amin ng kaibigan nila mama at papa. Rose ang pangalan nito. Mahigit 20 na ang kanyang edad noon. Dalaga at maganda si Ate Rose. Hindi pa nga ako makapaniwalang probinsyana ito at laki sa hirap dahil na rin sa ganda ng kutis niya. 12 anyos pa lang ako noon pero marunong na akong humanga at tumingin ng maganda. Nung mga unang araw ni Rose sa amin, ay nakitaan namin ito ng kasipagan sa trabaho at kabaitan. Hindi nga lang ito palakibo na kung hindi mo siya kakausapin, ay hindi rin talaga ito magsasalita. At medyo hirap pa siya noong managalog. Habang lumilipas ang mga araw na nasa amin siya, ay unti-unti naman nagkakaroon ng mga kakaibang kaganapan sa loob ng bahay namin. Minsan, habang nasa kwarto ako, ay naramdaman ko na lang na bumukas yung aking pinto. Nang lumingon naman ako, ay hindi ko na nakita kung sino ang nagbukas noon at sinilip ako. Pero malakas ang kutob ko na si Rose yun. Minsan, dala na rin ng aking kuryosidad, ay pasimple akong sumilip sa kwarto ni Ate Rose. At laking gulat ko nang makita ko itong walang suot na kahit ano sa kanyang katawan at mayroon siyang ipinapahid. Pero hindi ko gusto ang amoy noon. Naisip ko pa nga noon na marahil ay iyon yung sikreto niya kung bakit maganda ang kanyang kutis.
At ang ganda pala talaga ng kanyang katawan. Yung minsan kong pagsilip na iyon sa kanya ay naulit ng naulit hanggang sa naging madalas na iyon, na nung huli ay naging bisyo ko na. Pinagnasaan ko si Ate Rose at yung paghanga ko sa kanya ay parang mas lumalalim pa sa pagdaan ng mga araw. Pero hindi lang pala ako. Dahil isang araw, nang mapaaga ako ng uwi sa amin mula sa paaralan, dahil nagkaroon ng biglaang pagpupulong yung aming mga guro. Kapapasok ko pa lang ng bahay ay naririnig ko na yung mga boses sa itaas. Napatingin ako doong bigla. Hindi ako maaaring magkamali. Nanggagaling iyon sa kwarto ng mga magulang ko. Pero tinig ni Rose ang naririnig ko na umuungol. At bigla kong narinig yung boses ng papa ko. Kaya dahan-dahan akong umakyat. Naging maingat ako at iniwasan kong lumika ng kahit anong ingay. Kailangan kong malaman kung ano yung ginagawa nila. Kailangan ko yung makita mismo ng dalawa kong mga mata. Ang lakas ng pagkalabog ng dibdib ko noong mga oras na iyon. Kinakabahan kasi ako sa maaari kong matuklasan. Dahil malalaman ko na pinagtatak sila ng papa ko, si Mama. At si Rose. Paano na yung pagtingin ko kay Ate Rose? Hinawakan ko yung pinto. Hindi iyon nakasara. Dahil umaasa silang walang ibang tao. Ang buong akala nila ay solo nila ang bahay. Hindi nila inaasahan yung biglaang kong pag-uwi ng maaga. Dahan-dahan kong itinulak yung pinto at tumambad sa akin yung hubad nilang mga katawan. Tama nga yung hinala ko. Nakita ko silang nagtatalik na nakaibabaw pa si Rose. Pero bigla akong naguluhan at nagtaka. Pagkat nang ibaling ko yung aking paningin, ay nakita kong naroon din si Mama. Wala ring saplot at maimbing na natutulog, na para bang pagod na pagod. Natila ba patang-pata ang kanyang katawan at nangingintab pare-pareho ang kanilang mga katawan. Dahan-dahan kong isinarang muli ang pinto. Hindi ko na iyon kinaya pa. Naguluhan talaga ako sa aking nakita. At mula noon ay nagbago na rin si Rose. Kung dati-rati ay tahimik lang ito at halos hindi nagsasalita, ay naging palakibo na. At yung pagiging mahiyain at mainin niya ay biglang nawala. At nagtaka rin ako kung bakit parang may halaga na yung mga salita niya sa bahay namin. Na para bang batas na iyon na kahit ang mga magulang ko ay sumusunod. At magkakasama na silang natutulog sa iisang kwarto. At kapansin-pansin ang biglaang pagbabago rin ng mga magulang ko. Hanggang sa isang araw ay napansin ko na lang na halos hindi na sila lumalabas ng kanilang kwarto. Naroon lang silang tatlo sa loob. Hindi na sila kumakain. Kaya nagbubukas na lang ako ng dilata para sa sarili ko. At paggabi, nakakarinig ako ng mga nakakatakot na boses mula sa kwarto nila. Para iyong mababangis na mga hayop. Hanggang sa isang gabi ay naramdaman ko na mismo sa may pinto na may naroon at kinakalmot iyon. Napansin ko rin yung anino sa may siwang ng pinto sa ilalim. Maya-maya pa ay kinakalampag na nito yung pintuan ng kwarto ko at umaangil pa iyon. At di nagtagal ay dalawa na silang naroon at tila ba nais nang wasakin yung pinto para makapasok sa loob. Sa takot ko ay dinampot kong bigla yung bag
at nilagyan ko ng ilang pirasong damit. Sumampa ako sa may bintana at doon dumaan. Tumakas ako at nagpunta sa bahay ng kaibigan nila Papa na siyang nagrekomenda kay Rose. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Humingi naman ito ng tulong sa isang manggagamot at magkakasama kaming pumunta sa bahay. Pero pagdating namin doon ay wala na si Ate Rose. Hindi na namin ito naabutan pa. Ang naroon lang ay sila Mama at Papa. Nakapwa may bahid ng dugo ang kanilang mga bibig. At naroon ang kinatay nilang manok. Nagkalat ang dugo at balahibo sa kanilang kwarto. Humpak na ang kanilang mga pisngi. Sa ilang araw na hindi ko sila nakita ay ang laki na pala ng ipinayat nila. Nung huli ay nalaman naming may lahi palang aswang si Rose at kanyang hinawaan sila Mama at Papa. Nasabi ng kaibigan nila Mama ay hindi niya alam ang tungkol sa tunay na pagkatao nito. Buti na nga lang at naagapan pa iyon ng manggagamot, kung kaya gumaling din sila makaraan ang ilang buwang gamutan. Kasabay ng pag-alis ni Rose noon ay kanya din kaming pinagnakawan. Mula noon ay hindi na muling nagtrabaho pa si Mama. Nanatili na lang siya sa bahay at siya na mismo nag-aasikaso hanggang sa magkaroon pa ako ng 2 kapatid. Medyo maselan po kasi itong ibabahagi kong kwento. Kung kaya, nais kong ilihim nyo ang tunay na pangalan ko. Masasabi ko pong ako ay isang mabait na tao. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko. Yan po ang madalas na sabihin ng mga tao sa akin, mga kamag-anak namin at mga kaibigan ko. Pero biglang nagbago ang lahat. Ganon po pala kapag nakaranas ka ng isang masalimuot na pangyayari sa buhay mo. Maaari pala itong makapagpabago ng pag-uugali ng isang tao. Nagsimula po ang lahat nang magkaroon ng bangayan si tatay at ang panganay nilang kapatid na si Tia Ising. Ang pagtatalo po nila ay nag-ugat dahil sa kanilang lupang minana mula po sa kanilang mga magulang. Noong mga panahong iyon ay nasa Maynila na po ako at may isa ng anak. Wala akong kamalay-malay noong mga pagkakataong iyon na lumalim na pala ng gusto ang kanilang alitan. At hindi ko talaga inaasahan na mauuwi iyon sa isang malagim na pangyayari. Hindi ko naisip na dahil sa away nila ay magagaw iyon ang tiyahin namin. Lalo pa nga at kapatid niya mismo ang aming ama. Isang araw iyon nang makatanggap ako ng mensahe sa aking cellphone. Talagang lubha ko iyong ikinagulat. Nung una pa nga ay ayaw ko pang maniwala dahil parang napakabilis naman ng mga pangyayari at di ko talaga inaasahan yon. Sa isang iglap ay nawala na ang tatay namin. Kaya nung araw ding yun ay nagpasya ako na umuwi sa amin. Naunawaan naman ako ng aking asawa at kanya akong pinayagang umuwi sa aming probinsya. Nang dumating ako sa amin, ay doon ko nalaman na nagkaroon pala ng malubhang karamdaman ang aming ama. Inilihim naman ito sa akin ng aking mga kapatid dahil ayaw nilang mag-alala ko. Nagtulong-tulong silang ipagamot ng tatay namin pero yun at yun din ang findings ng doktor. Kaya nagduda na sila sa totoong kalagayan
ng tatay namin. Lalo na at nakikita pa ng mga kapatid kong patuloy na lumalaki ang tiyan nito. At may pagkakataon pang sumusuka na ito ng dugo. Kaya nagkasundo silang ipatingin ito sa isang manggagamot doon sa aming lugar. Dahil doon ay nalaman nilang kinukulam nga ito. Tama ang kanilang hinala. Kwento pa ng mga kapatid ko kung ano-anong bagay ang inilagay ng mangkukulam sa tiyan ng tatay namin. At ang dahilan ng pagsuka nito ng dugo ay dahil sa mga aspiling inilagay nito at ikinalat mula sa lalamunan hanggang sa tiyan ng aming ama. At ang mas ikinagulat ng mga kapatid ko at maging ako ay kung sino yung kumulam. Walang iba kundi yung tiyahin namin na si Tia Ising, kapatid mismo ng tatay ko. Gusto ko itong kasuhan ngunit hindi naman sapat yung aming ebidensya. At alam kong hindi ito tinatanggap pagdating sa korte. Kaya natagpuan namin ang aming mga sarili para bang nakagapos ang aming mga kamay. Pakiramdam namin ay aping-api kami. Dahil kinamkam na nga ang lupang parte ng tatay namin, ay hindi pa ito nakontento. At kanya pa itong kinulam na hindi lang niya ito pinahirapan, kundi kanya pa talagang pinatay. Kaya dahil doon, ay biglang naiba na rin ang ihip ng hangin. Nagtanong-tanong ako kung sinong maaring makatulong sa akin. Hanggang sa Maynila ko rin pala matatagpuan yung taong maaari kong lapitan sa ginawa kong pagtatanong-tanong. Kaya pagkalibing na pagkalibing ni tatay ay bumalik na kaagad ako ng Maynila at pinuntahan ko yung tao. Isa itong manggagamot at nangkukulam din. Nang idulog ko sa kanya yung aking problema, ay nagulat ako sa kanyang naging tugon. Naunawaan niya raw ang nararamdaman ko, pagkat hindi rin pala iba ang naging karanasan niya sa aking isinalaysay sa kanya. Tuturuan na lang daw niya ako para makamit namin yung hustisya para sa tatay namin. Sinabi pa niyang mas masarap magiganti, lalo na at ako raw mismo ang gagawa, kaysa iasa ko raw sa ibang tao. Di ko alam, pero parang lahat ng sabihin niya noong mga oras na iyon ay nagustuhan ko. Para bang lahat ng lumabas sa bibig niya ay tama. Sabi pa niya, ang ituturo niya sa akin ay yung pinakamataas na uri ng pangkukulam. At kanyang sinabi sa akin kung anong mga araw ako dapat pumunta para sa aming gagawing pagsasanay. Mabilis na lumipas yung mga araw. Madali ko rin namang natutunan lahat ng kanyang itinuro sa akin. Dahil na rin siguro sa tindi ng nararamdaman ko, kung kaya porsigido talaga akong matuto. Gusto ko talaga makaganti sa tiyahin namin. At nang dumating na nga ang tamang oras, ay akin ang isinagawa ang pangkukulam sa kanya. Walang ibang nakakaalam ng ginagawa ko. Kahit sa asawa at mga kapatid ko, ay akin talaga iyong inilihim. Mas mabuti nang gawin ko iyong mag-isa. Mainam nang ako lang ang nakakaalam, naisip ko pa noon. At kahit anong husay nung tiyahin namin, ay hindi talaga ito umubra sa itinuro sa akin ng matandang babae. Parang nagmistulang bagito mangkukulam lang ng tiyahin ko. Pinahirapan ko talaga ito araw at gabi. At nang maasiyahan na ako at masapatan, ay di na rin ako nagdalawang isip pa na kitin ang buhay niya.
Tama nga ang sabi ng matandang nagturo sa akin. Masarap nga makamit ang paghihiganti, lalo na kung ikaw mismo ang gagawa. Pero nais kong linawin na hindi ko sinasabing magiganti ang sino man. Ito po ay sarili kong desisyon. At ibinabahagi ko lang ang aking mga naging karanasan. Hanggang dito na lang po, Sir Pipi, ang kwento ko pong ito, at maraming salamat po sa iyo. Ang ibabahagi ko po ay naganap. Mga 5 taon na rin po ang nakalipas. Ito po ay totoong nangyari. Kaya nga nakahiligan ko ang pakikinig ng mga kwento nyo. Dahil ako po mismo ay may personal na karanasan pagdating sa mga aswang. Bali nangyari po ang lahat nang sumama ako sa isang kaibigan nang magbakasyon ito doon sa kanilang probinsya. Hindi naman po tawid dagat yun sa kanila, pero totoo pong napakalayo na naging biyahe namin. Noong mga panahon pong ito ay hindi pa ako naniniwala sa mga aswang. Ang paniniwala ko po talaga ay sa mga palabas lang sila lumalabas at hindi sa totoong buhay. Nang dumating na po kami dun sa bahay ng kamag-anak ng kaibigan ko, ay medyo nawirduhan pa ako sa kanilang bahay. Hindi naman po sa panlalait, pero di ko talaga inisip na ganun yung uri ng bahay na aming tutuluyan. Ngunit dahil nandun na kami, kaya wala naman na po ako nagawa pa. At isa pa, inisip ko na lang din na hindi naman yung bahay yung dahilan ng ipinunta namin doon, kundi yung mga magagandang tanawin at yung plano namin paliligo sa mga talon. Kwento kasi ng kaibigan kong si Edward ay maraming talon doon sa kanilang probinsya. Ang isang bagay na nakatawag ng pansin pa sa akin at talagang naaliw ako ay yung alagang aso ng kamag-anak ni Edward. Malambing ito at mula nang dumating ako ay halos ayaw nang umalis sa tabi ko. Pani ang sampa nito at parang gusto pang magparaga. At dahil sa mahilig naman ako sa mga aso, kung kaya naman natuwa talaga ako. Aliw na aliw ako sa alaga nila. Kahit saan ako magpunta ay lagi itong nakasunod sa akin. Kahit nga ang kaibigan ko, pati mga kamag-anak niya, ay napansin din yung ginagawang paglalambing ng aso sa akin. Sabi pa nila, noon lang daw nila nakitang ganon yung kanilang alaga. Dahil sa ibang taong nagpupunta sa kanila, ay hindi naman daw ito ganon. Nang 3 araw na namin doon, ay napagkasunduan na namin maligo na sa isa sa mga talon na naroon malapit sa bahay ng kamag-anak ni Edward. Bali kasama namin noon ang 2 niyang pinsan at tiyuhin. Ang buong akala ko noon ay talagang malapit lang, base na rin kasi sa pagkakasabi nila. Iyon daw yung pinakamalapit na talon doon sa kanila. Pero halos may 3 kilometro yata ang layo noon mula sa bahay na aming tinutuluyan. Kaya naisip kong paano pa kaya yung ibang balak namin puntahan. Pero nang dumating na kami dun sa talon ay nasabi ko talagang sulit naman. Dahil bukod sa napakaganda ng tanawin, ay ang ganda din mismo ng falls. Ang linaw pa ng tubig at malawak ang maaaring paglanguyan. Kaya habang naroon kami, ay talagang sinamantala ko yung pambihirang pagkakataon na iyon. Panay ang kuha ko ng mga larawan at bilang na bilang yung ginawa kong pag-ahon mula sa tubig. At ang nakakatuwa pa, pati yung aso nila ay talagang naligo. Huwag lang akong mawala sa tabi niya. Sinamahan niya talaga ako. Hapon na nang magpasya kaming umuwi noon. At parang napansin ko sa tinig at pagsasalita ng mga kaanak ni Edward
na para bang alalang-alala sila at para bang takot na takot silang gabihin kami. Ayaw nilang abutan kami ng dilim sa daan, na nasabi pa nga ng tsuy ni Edward na masyado daw kaming nalibang. Nasinisi niya pati ang kanyang 2 anak at nagmamadali silang nagligpit. Pero bagaman napansin ko iyon, ang tanging tumakbo naman sa isipan ko ay siguro dahil nga mahirap naman talaga ang maglakad sa gabi, lalo pa nga at flashlight lang yung mga dala namin. Yan yung naisip ko. Nung naglalakad na kami, malapit na noong lumubog yung araw. At yun na nga, kahit ayaw nilang abutan kami ng dilim sa daan, ay nangyari pa rin. Tahimik lang kami noong naglalakad, na kahit isa sa amin ay wala talagang nagsasalita. Kung kaya, nawirtuhan ako. Para bang may nalalaman sila na hindi ko alam. Yan yung pakiramdam ko. Yung aso naman ng mga oras na iyon ay naglalakad din sa may gilid ko. Hanggang sa bigla itong humiwalay sa akin at lumihis ng daan. Pero bago pa iyon ay parang may narinig akong kaluskos. Ang ginawa ko naman ay agad kong sinundan yung aso. At natigilan din ako nang bigla itong huminto. Nang bigla itong kumahol. Mabilis kong tinutukan iyon ng hawak kong flashlight at talagang nagulat ako sa aking nakita at malakas akong napasigaw. May mga mata kasing nanlilisik at mapupula sa gitna ng makapal na talahibang iyon. Isang tao na may mahabang buhok at matindi itong naglalaway. Bigla namang nagtakbuhan silang lahat palapit sa akin. Nang tanungin nila ako kung anong dahilan ng aking pagsigaw, ay nawala na yung nilalang. Kaya sinabi ko na lang na wala na yon. Na kahit di ko pala sabihin sa kanila kung ano yung aking nakita, na nakapagdulot talaga sa akin ng matinding takot, ay alam na rin pala nila. Pagkat mayroon palang isang angkan ng mga aswang doon, malapit sa pinaliguan namin. Dahil sa nangyaring iyon ay parang nawalan na ako ng ganang puntahan pa yung ibang talon na sinasabi nila. At makaliit pa siguro mga 3 araw, ay niyaya ko na rin si Edward na bumalik na kami ng Maynila. At nung ko napatunayan na totoo pala talaga ang mga aswang. Ang mga pangyayari sa kwento niyang ito ay totoong naganap. Ito ay personal niyang karanasan. Sabi pa niya, tawagin na lang natin siya sa pangalang Eddie. Ayon kay Eddie, nangyari ang karanasan niyang ito noong siya ay bata pa. Sa probinsya pa sila noon nakatira at may isa na siyang kapatid na mas bata sa kanya ng 2 taon. Magsasampung taong gulang na siya nang maranasan niya ang anyay nakakatakot niyang karanasan. Ang ama nila noon ay sa Maynila nagtatrabaho at halos buwanan kung makauwi. Kaya silang 3 lang ng kanilang ina ang lagi magkasama. Ang bahay nila noon ay nasa kabundukan. Ilang kilometro ang layo mula sa kalsada. At dahil nasa bundok sila, kung kaya wala silang kuryente. Petrolyo ang gamit nila para sa kanilang mga lampara. Na natatandaan pa nga niya na kapag nag-aaral sila sa gabi, ay napupuno ng dumi ang kanilang mga ilong dahil sa maitim na usok na nagmumula sa kanilang ilawan. Ang baryong kinabibilangan nila noon
ay maliit lamang. At talagang magkakalayo ang mga bahay. At yung paaralan na pinapasukan nila ay may kalayuan. Kwento ni Eddie. Naisip niyang medyo kakaiba ang kanyang karanasan kung kaya naisipan niya itong ibahagi. May isa siyang bagay na iniiwasan at iyon ay ang candy. At dahil ito sa mga nangyari sa kanya, na lagi na lang siyang napapahamak dahil sa matamis na bagay na ito na paboritong kainin ng mga bata. Ang una niyang naging karanasan ay nang minsang umuwi ang tatay nila at binigyan sila ng pera ng kapatid niya upang bilhin kung ano man ang gusto nilang chichirya. Dahil tamad talaga itong magdala ng pasalubong. Ayaw kasi nito ng maraming dala kapag umuwi. Mahirap daw kasi sa barko. Kaya matapos silang bigyan ng pera ng tatay nila, ay nagkayayaan agad sila ng kapatid niya na magpunta sa kababaryo nilang may paninda sa bahay. Nabaliwala sa kanilang magkapatid kahit pa may kalayuan niyon. Dahil sanay na rin naman silang lumakad ng malayo. Dahil na rin sa araw-araw nilang pagpasok sa kanilang paaralan. Ang oras noon ay pasado 10:00 pa lamang ng umaga. Pero nang dumating sila doon sa kanilang bibilan, ay 11:00 pasado na. Ganun kalayo yung kanilang pinuntahan. Kaya nagmamadali na silang magkapatid na naglakad pa uwi matapos makabili. At syempre, ang binili ni Eddie ay yung paborito niyang dulce. Pero hindi pa sila gaano nakakalayo mula dun sa kanilang pinagbilhan, ay may nakita silang isang malaking aso na nakaharang sa kanilang daraanan. Nagtaka silang magkapatid kung kanino kayang aso iyon, dahil noon lang nila iyon nakita. Luba iyong malaki kumpara sa mga aso na karaniwan nilang nakikita doon sa kanilang lugar. Kaya kahit hindi naman sila matatakutin pagdating sa aso, pero dahil sa laki noon, ay nagdalawang isip talaga silang dumiretso. Lalo na at napansin pa nilang napakabagsik nito. Biglang napakapit sa damit niya ang kapatid at nagtago sa likuran. Maya-maya ay bigla nang tumayo yung aso. Kung kaya lalo na silang kinabahan na magkapatid. Dahan-dahan na ring umatras sila Eddie. Nang mapansin lang, lalapit na sa kanila ito at nakaangil pa na yung makapal na laway nito ay halos sumayad na sa lupa nang hindi man lang napapatid. Naramdaman ni Eddie na mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak ng kapatid niya sa kanyang damit. Ramdam niya ang matinding takot na bumabalot dito. Dahil kahit siya man ay kinakabahan na ng todo noong mga sandaling iyon. Lalo pa at naisip niyang kayang-kaya talaga silang lapain ito. Dahil na rin sa kakaibangan nitong laki. Dahan-dahan pang lumapit yung aso sa kanila. Kung kaya nakita niyang biglang nagbago ang mga mata nito. Para iyong mabilis na binalot ng dugo. Kaya nang makakita si Eddie ng kahoy, ay agad na niya iyong dinampot at itinutok doon sa malaking hayop na iyon. Pero wala iyong naging epekto sa mabangis na aso.
at nagpatuloy lang ito. Habang sila Eddie naman ay panay din ang kanilang ginagawang pag-atras. Bigla niyang narinig ang kapatid na binigkas ang katagang nong. Nang ibig sabihin sa Tagalog ay kuya. Kaya lalo siya nag-alala. Pagkat naramdaman niya talagang takot na ang kanyang kapatid. Na idinidikit na nga nito ang muka sa kanyang likuran habang nakahawak pa rin ng maigpit sa kanyang damit ang dalawang kamay nito. Kaya pinilit naman ni Eddie na lakasan ang kanyang loob, alang-alang na rin sa kanyang kapatid. Pero naramdaman na lang niyang nanigas ang kanyang buong katawan at natulala nang makita na niyang sumugod ang malaking aso. Tuluyan ng pumanaw ang nalalabi niyang tapang at napapikit na lang si Eddie habang ang kanyang kapatid naman ay napasigaw ng ubod lakas at naiyak na. Hanggang sa makarinig sila ng isang malakas na tinig na binugaw nito yung aso. At nang imulat ni Eddie yung kanyang mga mata, ay nakita niya ang isa nilang kababaryo na tumatakbo ng mabilis at papalapit na rin sa kanila. Hawak na nito ang kanyang itak. Dahil doon ay biglang naagaw ang atensyon ng aso. At nang makita nito ang lalaki ay agad na itong nanakbo. Laking pasalamat naman nila Eddie sa pagkakaligtas sa kanila ng kababaryo. Para silang nabunutan ng tinik sa kanilang mga lalamunan matapos na maitaboy ng lalaki yung malaking aso na iyon. Tinanong sila nito kung ano ang kanilang ginagawa dun sa lugar. Kaya sinabi ni Eddie na may binili lang sila ng kanyang kapatid. Nagmagandang loob ito na samahan na muna sila pauwi. Bagay na ikinatuwa naman nilang magkapatid pagkat nag-aalala pa rin sila na baka muli nilang makasalubong sa daan yung malaking aso na iyon. Nasabi ng lalaki, hindi iyon karaniwang aso, kundi isang aswang. Kaya pinayuhan pa nga sila nitong laging mag-ingat pagkat mayroon umano talagang aswang doon sa kanilang probinsya. Pagdating nila sa bahay, ay nagtaka naman ang kanilang mga magulang kung bakit kasama nila ang kababaryo. Kaya ipinaliwanag nila sa kanila na inihatid lamang sila nito at ikinuwento nila magkapatid yung buong nangyari. Yun ang unang naging karanasan ni Eddie pagdating sa mga aswang. Ang sumunod naman ay nung minsang dumalo sila sa lamay. Ang namatay ay tatay ng kaibigan nila na nung mga panahong iyon ay binata na si Eddie. Kapag ganun kasing may nakaburol at lamay sa lugar nila, ay may mga pumupunta na mga taong may dalang paninda. Sinasamantala din nila kasi yung maaari nilang kitain sa mga ganong okasyon. Dahil siguradong marami ang mga bibili pagkat malalayo nga ang mga bahay at tindahan. Kaya dinadala na nila mismo yung kanilang mga paninda doon na kung saan-saan nang gagaling ang mga tao. Ang iba kasi ay dumadayo pa talaga para magsuga lamang, habang yung iba naman ay iba ang pakay. Masama at hindi talaga magandang dahilan ng ibang tao kung kaya nagpupunta sila sa mga lamay, lalo na yung mga manlalason at may mga lahing aswang. Nang lumalalim na ang gabi,
ay niyaya na si Eddie ng kanyang kapatid at ina na umuwi na. Pero tumanggi ito at sinabing sasamahan pa niya ang kanyang mga kaibigan, kung kaya naiwan pa si Eddie. Habang nakapaikot sila at nagkukwentuhan, ay bigla na namang nainganyo si Eddie na bumili ng paborito niyang candy. Kung natatandaan niyo pa yung lips na tatak, ay iyan umano ang kanyang paboritong bilhin noon. Naglibot-libot siya doon sa lamay at naghanap ng mga nagtitinda. Maghahating gabi na noon, pero marami pa rin ang mga tao dahil huling lamay na kasi. Hanggang sa makakita siya ng isang matandang babae na nagtitinda. May dalang basket ito at nakaupo lang na mag-isa doon sa may gilid. May mga bote din ito ng alak na nakahilera naman sa lupa na sadyang ipinwesto niya sa kanyang harapan. Paglapit pa lang ni Eddie, ay hawak na kaagad ng matandang babae yung garapon na naglalaman ng mga candy na paborito niyang bilhin. At nakabukas na ang takip ng nasabing garapon na iyon. Kaya medyo nagtaka pa si Eddie, pagkat magsasalita pa lamang siya noon. Pero iniumang na nga nung matanda yung garapon at pinapakuha na siya. Kaya napatingin pa si Eddie sa matanda na nakita naman niyang nakangiti sa kanya. At sinabihan siya nitong kumuha na dun sa lalagyan. Kaya agad naman siyang sumunod sa sinabi ng matanda at dumukot dun sa lalagyan. Matapos iyon, ay kanya na ring binayaran at bumalik na sa kanyang mga kasama. Nang magbukas si Eddie ng isa habang nakikinig sa isa nilang kaibigan na nagkukwento, ay bigla siyang napatingin sa candy na kanyang nabili. Dahil mamasa-masa iyon. Pero kanya pa rin isinubo at inisip na lang na maaaring nainitan lang iyon kung kaya nagkaganon. Nang mga madaling araw na, ay hindi na rin nila kinaya pa ang antok, kung kaya nagkayayaan na sila magkakaibigan na matulog na muna. Dinala sila nung kaibigan nilang taga roon sa isang kubo na malapit. At doon sila nito pinatulog. Pagkat wala nang mapupwestuhan doon sa kanilang bahay. Kaya kahit sira-sira yung nasabing kubo na pinagdalhan sa kanila, ay pinagtiyagaan nila Eddie para makatulog lang. Na kahit wasak pa ang mga dingding noon, ay hindi na nila iyon inintindi pa. Nagsiksikan sila sa sira-sirang sahig ng kubo matapos iyon latagan ng banig ng kaibigan nila. Madali silang nakatulog dahil na rin sa matinding antok. Pero makaraan ng ilang oras ay biglang nagising din si Eddie, pagkat meron siyang naramdaman at parang nanaginip siya ng hindi maganda, na parang mayroong umaali-aligi doon sa may kubo. Nang idilat niya ang kanyang mga mata ay napakadilim, pagkat pinatay pala ng isa nilang kaibigan yung lampara. Kaya naisipan niyang buksan ito. Ngunit nang tatayo na siya, ay bigla na lang sumakit yung kanyang ulo. At doon na nag-umpisa ang kanyang kalbaryo. Parang umikot talaga ang pakiramdam niya. Kung kaya, hindi na niya nagawa pang tumayo. Bigla ring uminit ang kanyang pakiramdam. Dahilan para pagpawisan siya ng matindi. Maya-maya ay nahintakutang bigla si Eddie nang kanyang maaninagan ang isang tao na mabilis dumaan sa may gilid ng kubo, na naalala niyang bigla
ang kanyang masamang panaginip. Pagkat parang bigla iyong nagkatotoo. At bigla siyang napasiksik sa katabing kaibigan sa higaan nang siya ay magulat. Pagkat kitang-kita talaga niya yung nakakatakot na mukha nung matandang babae na biglang sumilip. Pulang-pula ang mga mata nito at ang haba ng kanyang mga kuko. Hanggang sa magsimula na rin siyang magsuka na nakatawag ng pansin sa kanyang mga kaibigan. Kung kaya, nagising na rin ang ilan sa kanila at lubhang nag-alala para kay Eddie. Pagkat nahihirapan na rin itong huminga at tila ba kinakapos na. Tinulungan nila ito at kalaunan ay nalaman nilang hinawaan pala ito ng aswang na kinailangan pang dalhin si Eddie ng kanyang mga magulang sa kamag-anak nila na nakatira sa Karatig Lalawigan. At doon pa lang ito gumaling. Hindi kasi kinaya ng mga taga sa kanilang manggagamot yung ginawa ng matandang babaeng aswang na pangahawa sa kanya. Pero kahit gumaling si Eddie, ay hindi pa rin naging madali yung pag-recover niya. Dahil sa matinding pinsalang idinulot nito sa kanyang katawan at kalusugan. Mula noon ay tila nagkaroon naman si Eddie ng phobia sa candy. Nasabi pa niya para iyong signos na pag hindi niya iyon iwasan ay baka yun pa talaga ang maging dahilan ng kanyang kamatayan.